Paano kung ikaw ay nakabili noon ng XRP sa halagang $10,000 noong mura pa ito? Ngayong si XRP ay halos nasa kanyang all-time high, panahon na para balikan natin ang kwento ng mga matsatsagang hodlers at kung gaano kalaki na ang kanilang kinita. Kung dati duda ka pa kay XRP, baka pagkatapos mong mapanood ito ay mapaisip ka na ring sumabay sa kanya. Kaya sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang totoong halaga ngayon ng investment mo kung bumili ka kay XRP noong kanyang presyo ay nasa 0.50 pa lamang or 50 cents. Kaya pag-uusapan po natin dito ang kwento ng ilang mga influencers na kumita ng milyon sa simpleng pagtitiwala lamang kay XRP. Siyempre, meron po tayong malupit na aral na mapupulot dito, lalong-lalo na sa mga baguhan lamang dito sa crypto. Pero bago po tayo magpatuloy, ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. At ayan mga crypto, kung bumili ka ng XRP noong wala pa ito sa spotlight, ibig sabihin bandang 8 months ago kung kailan ay nasa 0.50 lamang or 50 cents ang presyo nito. At nag-invest ka. Ayan, sabi natin ay nag-invest ka ng $10,000, abay ngayon ay hawak mo na ang $72,000. Ayan. Isipin mo yan, ang dating kalahating dolyar lang, ayan, na si XRP or 50 cents, ngayon nasa $3.46 na. Kahit pa medyo bumaba siya mula sa kanyang peak price na $3.66, talo pa rin ng malayo ang 632% gain mo kumpara sa ibang traditional na investments tulad ng stocks or savings account. Ayan. Isa po sa mga kilalang pangalan dito sa mundo ng XRP ay si Credible. Yan, isa po siyang analyst na hindi lang basta chart reader kundi actual na investor. Noong taong 2019 ay bumili po siya ng 53,692 XRP sa halagang 0.1835 bawat isa. Ngayon ang $10,000 investment niya ay umabot na po sa 196,512. 10 beses halos ng kanyang kapital. Hindi rin nagpahuli si Moon Lambo. Yan, isa po siyang crypto YouTuber na matagal nang kasama si XRP. Ayan. At noong taong 2017 ay bumili siya. At ang average price kung saan po siya bumili ay nasa presyong 0.25. At ito po ang matindi. Hindi pa siya nagbebenta ni isa kahit kailan. Sabi nga niya, hindi lang basta investment ang turing niya kay XRP, kundi paniniwala sa technology at misyon nito. Habang ang iba ay masayang nagpapakita ng malalaking gains, may mga tao rin na hanggang ngayon ay bit-bit ang pagsisisi. At dito na naman po papasok si Ginoong Dave Portnoy. Yan, isa po siyang media personality na nagbenta ng kanyang $3 million worth of XRP. At sa kanyang pagkabenta, sumabog agad. Yan, sumabog po agad ng 60% plus ang presyo. Ayon naman po kay Ginong Eduardo Farina, ang pagbebenta ng XRP kahit nasa $10 ay maaring maging lifetime mistake. Para sa kanya, ang tunay na halaga ni XRP ay wala pa sa presyo, kundi nasa potential nito sa susunod na bull cycle. Kaya ang turing po niya kay XRP ay parang si Bitcoin noong mga taong 2012. Mura, underrated, pero may posibilidad na umabot sa presyong $100 hanggang $10,000 kada coin. Ngayon kung susuriin po natin ay maraming dahilan
kung bakit hindi bumibitaw ang mga veterano kay XRP. Una, ang legal victory ni XRP laban sa SEC noong nakarang taon ay nagbukas ng mas malawak na market exposure para sa kanya. Pangalawa ay marami pong financial institutions ang unti-unti nang ina-adapt sa XRP dahil po sa kanyang bilis at murang fee na ino-offer ng XRP Ledger. Pangatlo ay meron po itong malawak na global community na laging naghuhudol, nagsosuporta at nagpapalaganap ng kaalaman. Kaya ayon po kina Moon Lambo, Eduardo Farina at saka Oscar Ramos, ang pinaka-importanting mindset sa crypto ay hindi lang yung buy low, sell high, kundi ang pagkakaroon po ng long-term conviction. Hindi po sapat na maki-hype lamang tuwing may pump. Kailangan mo talagang mag-research, magplano at magtiwala sa asset na pinaniniwalaan mo. Si XRP po ay isang halimbawa ng crypto na kahit maraming bashers, nananatili pa ring matatag dahil sa kanyang fundamentals. At ayan, para po sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiast, ang kwento ni XRP dito ay isang malinaw na paalala sa atin na dito sa mundo ng crypto, hindi po sapat ang pagiging mabilis. Ang pinaka-rewarding ay ang pagiging matyaga. Kung ikaw ay isang baguhan, huwag kang basta bibili dahil lang trending ang isang coin. Alamin mo muna kung anong problema sa mundo ang sinusubukang solusyonan ng coin na yan. Alamin mo kung ano ang community, sino ang developers, at ano ang future roadmap. At higit po sa lahat, ay huwag kang matakot mag-hold. Dahil minsan, ang 500,000 mo ngayon ay pwedeng maging 3.5 million pesos kung marunong kang maghintay at maniwala. At ayun, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.